na pagsusuri sa panganib at iniuutos sa kanya na imbestigahan ito. Binalaan niya siya na huwag subukan na gantihan siya para sa kanyang tulong ngayong beses. Pangako ng Reyna na hindi niya gagawin ito at umaasa siya na susundan niya ito. Pagkatapos magpahinga, nagpa siya siyang bumalik sa player area upang mag-restock ng kanyang supplies at mag-upgrade ng kanyang bow. Bumaba si Zayan at tila tagumpay ang kanyang koneksyon kay Mina dahil gusto siyang mag-move in sa kanya. Sila'y nagtungo para ihanda ang kanilang bagong buhay magkasama. Nagpaalam sina Zayden at Earth at pangako na magtatrabaho silang magkasama ulit. Nagugulat ang innkeeper nang tawagin ni Earth si Pakasa upang ipadala siya pauwi. Ngunit nananawagan siya sa nilalang na ibaba siya malapit sa labas dahil ayaw niyang magsanib puwersa. Bilang pasasalamat, inihanda ni Earth ang isang kainan para sa ibon, na kinain nito at ikinatuwa. Ibinigay sa kanya ng nilalang ang isa sa kanyang mga balahibo, na isang legendary accessory na may maraming malakas na epekto. Bumalik siya sa Smith, kung saan siya nakatagpo kay Black. Nagtrabaho si Earth sa isang bagong bow, na binabalutan ng light metal, na nagbibigay ito ng mas mataas na attack power. Sa kalaunan, lumabas si Earth upang subukan ang kanyang bagong bow nang makatanggap siya ng isang breaking announcement. Inaalok siya na makilahok sa isang PvP event para sa mga exclusive weapons dahil siya ay isa sa mga pangunahing tauhan na tumulong sa pagtagumpay sa Labyrinth. Tinatanggihan niya ito dahil ayaw niyang makuha ang atensyon. Isang malakas na iyak mula sa gubat ang pilit na pinaaksaya niya dahil hindi pa niya naririnig ang ganong uri ng iyak noon. Dumating siya upang makita ang ilang mga player na walang malay habang isang bagong pisa ng dragon ay umiiyak. Ito ay nagtatapos sa episode. Nagpapatuloy ang mga bagay habang papalapit si Earth sa eksena. Ang mga hindi malayong tao ay biglang nawawala na nagpapaisip sa kanya kung sila ba ay mga NPC. Hindi nagtagal, hinaharap siya ng batang dragon at napagpasyahan niyang hindi tamang iwanan ito. Buhat-buhat niya ito ng bahagya at iniiyak-iyak habang ito'y nagtatangkang makipag-ugnayan sa kanya. Hula niya'y maaaring ito'y gutom, kaya tiningnan niya ang kanyang inventaryo at pumili ng masarap na piraso ng hilaw na karne na agad na kinakain ito. Sumama ang loob ng manlalaro na masaya itong kumakain, ngunit ngayon ay nagtatanong siya kung ano ang gagawin niya rito. Iniisip niya ang posibilidad na bumalik sa unang bayan, ngunit agad niyang inidismiss ang ideyang iyon nang isipin niya ang malaking karamihan ng tao na magtatambal-tambal kapag nakita ang dragon. Iniisip niyang pumunta sa kaharian ng mga engkanto, gayunpaman, may tsansa na magdulot ito ng malaking problema dahil sa kasaysayan ng hindi magandang ugnayan ng dalawang lahi. Binabasag ng sanggol ang kanyang takbo ng pag-iisip, kaya't napagpasyahan niyang tanggapin ang kanyang bagong responsibilidad at kumuha ng mas maraming pagkain. Maganda ang sitwasyong ito dahil unang-una, lumabas siya upang subukan ang kanyang bagong pana. Pumupunta siya sa mga hayop na kailangan niya at ibinibigay ang hilaw na karne sa batang dragon habang siya'y nag-aayos ng ilang putahe. Habang kumakain siya ng kanyang sopas, hinailan ng nilalang ang kanyang damit, naghahangad ng konting pagkain. Sumasang-ayon siya at kumuha ng isang bahagi para dito. Matapos ang maikling panahon, natutulog na ang batang dragon, iniwan ng maraming ubos na pinggan. Hindi makapaniwala si Earth habang inaalaala kung gaano karami ang kinain nito. Ngumiti siya dahil naririnig niya ang pagtulong sa mga tao na kanyang nakakasalubong sa kanilang paglalakbay ay maganda. Nagpa siya siyang tawagan ng Reyna upang marinig ang kanyang opinyon sa sitwasyon. Ininform siya ng lalaki na may problema sila at itinuro ang natutulog na batang dragon. Sumigaw ito ng takot, nagtataka kung ano ang isang batang pula na dragon ang ginagawa sa kanyang teritoryo. Mula sa kanyang reaksyon, napatunayan ni Earth ang kanyang hinala na ito'y isang malaking issue. Ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon sa kanya at hindi itinago ng Reyna na ito'y isang malaking problema. Inilantad niya na ang mga wild dragon ay hindi umaalis sa hanggan ng kanilang kaharian, ito'y upang ang kanilang mga nakakatakot na kapangyarihan ay hindi magdulot ng walang kabuluhang hidwaan. Naisip ni Earth kung ang mga wild dragon ay iba sa mga karaniwang dragon. Ibinulgar ng Reyna na pareho silang napakalakas. Ngunit, ang ibang mga dragon ay natutong kontrolin ang kanilang kapangyarihan at nag-uumpisa ng maunawaan kung paano maging magkasundo sa ibang lahi. Ang mga wild dragon ay nagbigay kahulugan na hindi na nila kontrolin ang kanilang kapangyarihan at nag-isang nag-isolate. Ang mas nakakabahala ay ito'y isang pula dragon, mas malakas sila kaysa sa iba, kaya't sila ang simbolo ng kanilang bansa. Ang pamilyang royalty ng Wild Dragon Kingdom ay may kulay na ito. Nagsisimula ng mag-alala si Earth ngayon dahil tila nakidnap ng masamang tao ang royal child.
Nangangambahan ang Reyna na baka sumugod ang mga ito kapag nalaman ang nangyari. Agad siyang kinakatok ng isa sa mga Great Fairy na naguulat sa kanya na ang mga pula dragon ay papunta na sa kanilang lugar ng mabilisang bilis. Nagmumungkahi ito na bumalik sila agad sa kastilyo. Napansin ng fairy ang batang dragon na natutulog at tinawag na tanga ang Reyna bago tanungin kung ano ang kanyang ginawa sa pagkidnap sa isang pula dragon na sanggol. Namumutla ang Reyna sa pangaasar sa kanya dahil wala namang paraang gagawin niya ang isang walang pakundangang bagay. Gusto malaman ng kanyang kasunod kung bakit nasa kanilang teritoryo ito. Naagawan ng pansin ni Earth just as siya'y magpapaliwanag, sapagkat nais niyang malaman kung galing saang direksyon ang mga dragons na ito. Agad silang nagtungo doon pagkatapos silang bigyan ng lokasyon upang hintayin ang mga nilalang. Matapos ang ilang sandali, dumating na ang mga dragon. Ang bigat ng kanilang paglanding ay nagpapanginig sa lupa, na nagigising din sa munting dragon. Hindi makapaniwala si Earth kung gaano sila kalalaki, at siya'y siguradong kung ang isa sa kanila ay magwawala, ito'y magiging isang delubyo. Itinaas ng ama ang kanyang kamay, handa nang umatake habang itinanong kay Earth kung siya ang nagkidnap sa kanilang anak. Suminghap ng kaunting sakit si Earth dahil sa malakas na tinig ng nilalang na direkta sa kanyang isipan. Lumakad palapit ang Reyna upang subukan silang kausapin, ngunit iniutos ng inis na dragon sa kanya na maging tahimik. Sumunod naman siya roon at bumalik sa kanyang kinatatayuan. Mas lalong lumapit ang adultong dragon habang sinasabi ng ama na sila'y nakikipag-usap kay Earth, kaya't iniutos niyang sagutin ito. Inamin ni Earth na hindi niya alam kung bakit kanidnap ang kanyang anak, ngunit ipinaalam niya sa kanila na malamang ay namatay na ang mga salarin. Siya'y simpleng natagpuan ang sanggol at inalagaan ito. Hindi naniniwala ang dragon sa kanyang mga sinabi, ngunit pinaninindigan ni Earth na ito'y totoo. Iniutos ni Daddy Dragon na dalhin ang kanyang anak sa kanya, kung magagawa niya ito, maniniwala ang nilalang sa kanyang salita bilang pagpapakita ng respeto sa kanyang tapang. Hindi nagdalawang isip si Earth at lumapit, inilalagay ang sanggol sa klon ng ama. Matapos ang ilang sandali, bumaba na ang galit ng pulang dragon at humingi ng paumanhin kay Earth. Iniulat sa kanya ni Earth na nakita nila ang mga alaala ng kanilang anak nang ilagay niya ito sa klo, ang mga salitang binitiwan ni Earth ay pawang katotohanan. Ang Reyna at siya'y parehong huminga ng maluwag. Nangangahasang sabihin ni Daddy Dragon na naipakain niya ang kanyang anak at humihingi ng paumanhin ulit para sa walang kabuluhang pagdududa sa kanya. Upang ipahayag ito, hinihiling ni Daddy Dragon kay Earth na humiling ng kahit ano sa kanyang nais. Tinatanggap niya ang alok at nagsusumamo na huwag sisihin ng mga dragon ang kaharian ng mga engkanto sa nangyari. Gusto rin niyang ituring na wala silang nakilala. Ang isa pang dragon ay bumaling sa kanya para sa unang beses. Naiintindihan niya kung bakit gusto niyang protektahan ang mga engkanto, ngunit nalilito siya kung bakit gusto niyang magkunwari sila na parang hindi sila nagtagpo ni Earth. Ipinaliwanag ni Earth na mas gusto niyang magkaroon ng kapayapaan, kaya't ayaw niyang magkaroon ng atensyon. Kung malalaman ng mga tao na konektado siya sa kanila, nirerespeto nila ang kanyang nais at napagpasyahan na bigyan sila nito. Nagpapalam ang dragon at bumabalik sa kanilang lupa kasama ang kanilang anak. Nagpapasalamat ang Reyna kay Earth sa pag-iisip sa kaharian ng mga engkanto sa kanyang kahilingan. Ipinakikiusap niya rito na pumunta sa kastilyo kung wala siyang ginagawa upang maayos na maipakita ang pasasalamat niya. Ang lalaki ay nag-aayos na bumalik sa isa sa mga bayan para magtrabaho, ngunit wala siyang nakikitang trabaho sa board ng anunsyo. Ipinagkakatiwala niya ang kanyang oras at ininsistihan siyang sumakay kay Poe. Siniguro rin siya nito na wala sa kaharian ang makakaalam ng insidenteng ito. Hindi nagtagal, naruroon na siya sa East Fort Town at diretsong nagtungo sa lokal na tavern para maghanap ng trabaho, ngunit wala sa anunsyo board. Ang may-ari ng tindahan nakakakita na siya'y isang baguhan at ininforma siya na lahat ng trabaho ay kinuha na ng mga adventurer. Nag-aalok siya ng trabaho nang makita niyang masigla siya. Maari niyang ibigay ang kanyang serbisyo habang nananatili siya ng gabi. Tinanggap niya ang alok ngunit madali niyang pinagsisihan dahil siya'y nagtrabaho ng husto sa paglilingkod sa mga customer, pagluluto ng pagkain, at paghuhugas ng pinggan. Sa pagtatapos ng kanyang trabaho, siya'y pagod at binayaran siya ng may-ari ng tindahan para sa kanyang trabaho. Bago siya bumalik sa kanyang kwarto, sa oras na iyon ay mayroon na naman ang mga executives na nagpupulong, at nagkasundo silang ituloy ang operasyon ng laro. Ang mga nakita ay kamangha-mangha. Ang usapan ay umikot sa reyna ng mga engkanto at kay Ryu. Ang kanilang asal ay nag-iba na ng maayos mula nang sila'y mag-umpisa na makipag-ugnayan kay Earth.
Isa sa mga executive ang umamin na siya'y labis na nakatuon sa pagpapakita sa game world sa kanyang anak na babae upang mapagtanto na may isang tao gaya ni Earth sa kanilang mundo. Sinabi ng isa pang executive na alam niya si Earth dahil isa rin siyang player. Si Earth din ay isa sa mga dahilan kung bakit dapat nilang ituloy ang operasyon ng laro dahil ang kanyang mga aksyon ay tumutulong sa kanila na mag-train ng kanilang AI. Sa mundong pang-fantasy, si Earth ay nakakatanggap ng notifikasyon na nagpapahayag kay Silver at sa kanyang 5 miyembro ng partido bilang mga nanalo sa PvP tournament. Ang veterano ay nanalo laban sa partido ni Glad at IM upang kunin ang premyong 20 milyong glow. Masaya si Earth na makita na nanalo ang kanyang kasama, ngunit mas masaya siya dahil makakaranas siya ng sariwang hangin habang nagpapahinga sa open field. Tiniyak niyang matagal na ang nakalipas mula nang siya'y mag-relax ng ganyan kahaba, at ipinahayag niyang ito ang uri ng buhay na nais niya para sa kanyang sarili noong una siyang maglaro ng laro. Ngunit, sa halip, siya'y napapansin. Nakikita niya ang positibo sa mga pakikipagsapalaran na kanyang natutunan dahil sa atenciyong ito. Ibinabalik siya sa mga panahon na siya'y naglalaro bilang bata, ngunit habang siya'y tumatanda, siya'y naging abala sa trabaho at hindi na nagkaroon ng pagkakataon na mag-ehersisyo. Ito ay nagdulot sa kanya ng depresyon dahil siya'y hindi nasa magandang kondisyon. Ang laro na ito ay tumulong sa kanya na malabanan ang mga negatibong damdamin na ito. Siya'y nagumpisa ng umiyak, iniisip ang lahat ng pinagdaanan niya, at nagpapasalamat na siya'y nagkakaroon ng mga kakaibang karanasan kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Habang iniisip ang mga ito, inamin niya na siya'y naging matindi sa kanila at kailangan niyang maging mas mabait. Siya'y nagtungo sa Eastern City ng Susana, kung saan siya'y itinawag ng reyna ng nagmamadali. Pagkatapos sampalan ang reyna sa ulo dahil sa pang-aasar, lumingon siya sa estranghero na nakaupo sa harap niya, nagtataka kung sino ito. Umaasa siya na ipakilala siya ng reyna, ngunit siya mismo ang nagpapakilala. Ang lalaki ay nagpakilala bilang isang berding dragon. Silang mga berding dragon ay may kakayahang kontrolin ang hangin. Iniisip ni Earth na ang mga berding dragon ay umaiiwas sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga lahi. Ipinaliwanag ng nilalang na ang mga berding dragon ay isang pagkakataon, mas mahina sila kaysa sa kanilang mga kamag-anak. Gayunpaman, binubuo nila ito sa kanilang mas mataas na bilis at kahusayan. Kayang-kaya rin nilang mag-anyo ng tao, at dahil sa mga katangiang ito, kadalasang naglilingkod sila bilang mga mensahero. Nais ni Earth malaman kung bakit siya tinawag. Ang tanging bagay na naiisip niya ay ang pangyayari sa baby dragon, ngunit pumayag silang ituring ito na parang hindi nangyari. Kinikilala ito ng berding dragon ngunit ipinapahayag na tumanggi ang sanggol na kumain mula nang bumalik sa kaharian. Kung nais niyang lumago sa kanyang ganap na potensyal, kinakailangan nitong kumain ng husto. Ang kinakain ng dragon ay kalahati lang ng kinakain ng isang normal na dragon sa kanyang edad. Humihingi rin siya sa mga kayang mag-anyo ng tao na turuan siya kung paano ito gagawin. Dumating siya upang alamin kung may ideya si Earth kung ano ang nangyari sa kanya. Binanggit niya kung gaano karaming kinain ito nang makita niya ito. Nag-aalala ang reyna na maaaring dahil sobrang masarap ang niluluto ni Earth, kaya inililista niya ang mga putahe na niluto niya para sa dragon. Hindi pa naririnig ng berding dragon ang gayong klase ng pagkain noon. Nagdesisyon si Earth na lutuin ang ilan sa mga putahe, at nang matikman ng dragon, naiintindihan niya kung bakit tumigil ang munting dragon sa pagkain ng kanilang pagkain. Humiling sila ng karagdagang pagkain, ngunit ipinaalam ni Earth na nauubusan na siya ng sangkap. Ang dragon ay handang kunin ang kinakailangan dahil hindi siya maaaring bumalik sa kanyang kaharian nang walang solusyon. Gumawa si Earth ng isang kahon ng pagkain para sa munting pula dragon, kaya't madali itong umalis ang mensahero. Nagsusupetsa ang reyna na ang kanyang pakikisalamuha sa mga nilalang ay nagpapahusay sa kanilang diplomatic skills. Naligtas ni Earth ang bahay ng reyna nang subukan nitong bigyan siya ng kwarto para magpahinga. Samantalang nagbabalik ang berding dragon na may dala ng pagkain, nagulat ang lahat nang makita siyang kumakain ng kakaibang lutuin. Kahit ang mensahero ay natutuwa habang pinagmamasdan ito dahil nais niyang makatikim. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ng mensahero na gayahin ang putahe. Nakakuha na siya ng itsura, ngunit hindi pa niya nakakamtan ang tamang lasa. Nagtapos siya na imposibleng gawin ito nang hindi natututo ng mga pangunahing kaalaman habang naglalakad-lakad at nagtatanong kung dapat niyang hingin ang pahintulot ng hari na mag-aral kay Earth. May isa pang dragon na nagmamasid sa kanya, dito natatapos ang episode. Ang mga pangyayari ay nagpapatuloy habang isang matandang berding dragon na tinatawag na Emmer ay dumating sa kaharian ng mga engkanto. Pareho ng oras na nag-log in si Earth sa laro.
Binubuksan niya ang kanyang mga mata at nabigla sa nakahiga na Reyna sa kanyang tabi. Iniisip ng lalaki kung iniyakap siya nito mula nung huli siyang mag-log out. Isinagawa niya ang isang suplex na direktang mula sa WWE para gisingin ito na kanyang iniyamot. Binindisihan niya ito bago pa ito makaabala sa kanya. Si Earth ay nakatakas sa kalsada, kung saan siya'y iginagalang ng buong paggalang ng mga gwardya na huminto upang magbigay parangal habang siya'y dumaraan. Marahil ay dahil sa kanyang bagong Tyrannosaurus Rex 8000s. Hindi komportable si Earth sa ganitong paboritong treto, ngunit inidismiss niya ang kanyang nararamdaman sa ngayon, sapagkat ang pangunahing bagay ay ang pagpapantay ng kanyang whip at kicking skills. Siya'y pinigilan ni Emmer habang papunta siya para palitan ang tinikang whip na ginamit niya sa Reyna para makatakas. Ipinaalam ng Dragon ang kanyang pangalan at sinubukang tiyakin na siya'y nakikipag-usap kay Earth, ngunit ipinaalam ni Earth kay Emmer na siya'y mali ang kausap. Ang matanda ay tiyak na siya'y may tamang tao dahil sa kanyang pagkakatugma sa paglalarawan. Ipinaliwanag ni Earth na maraming manlalaro ang may katulad na pangangatawan. Ayaw niyang makilala o makialam sapagkat alam niya sa pamamagitan ng aura ni Emmer na isa itong ibang klase ng dragon. Nailisutan niya ang kanyang sarili at tiyak na ang kanyang pagkakakita sa Baby Red Dragon ang dahilan kung bakit maraming wild dragon ang dumadapo sa kanya sa mga nakalipas na araw. Bagamat kinikilala niya ang kanyang mga gawain, pakiramdam niya natupad na niya ang anumang responsibilidad na maaring taglayin nito. Hindi na niya nais na masayang pa ang oras sa pangangailangang magluto para sa mga wild dragon. Nakikita ni Earth ang kanyang sarili bilang isang adventurer at hindi isang VR Gordon Ramsay. Ang manlalaro ay naglakbay sa kanyang pamimili at naghanap ng isang inn para matulugan nang siya'y harapin ni Emmer at ang Queen. Kinonfront siya ng Dragon dahil sa pagsisinungaling, habang inyakusa siya ng Reyna dahil sa pagsasara niya rito. Ngunit nanatili pa rin siyang tiyak na mali si Emmer sa kanyang idineklarang kwento. Ginamit niya ang kanyang wind magic para lumukso sa rooftop at hanapin ang isang inn. Mula sa mataas na tanawin, tinungo niya agad ito upang makapasok at mag-log out. Inabisuhan ng Reyna si Emmer na dapat nilang pigilan si Earth mula sa pagsusulong sa inn, kung hindi, makakatakas ito. Hinabol sila para pigilan siya, ngunit masyadong mabagal sila habang si Earth agad na nakakuha ng susi mula sa innkeeper at pumasok sa kanyang kwarto. Nilabas niya ang malalim na buntong hininga habang siya'y nahihiga na sa kanyang kama. Inilalabas ng lalaki na hindi na niya kayang manatili sa Fairy Kingdom. Habang nag-log out siya, bumalik siya sa mundo kinabukasan at humingi ng paumanhin sa innkeeper para sa lahat ng gulo na kanyang idinulot. Nais malaman ng NPC kung anong krimen ang kanyang ginawa dahil may warrant na inilabas ang Reyna para sa kanyang pag-aresto. Siya'y nagulat nang marinig ito at pumihit upang makita ang mga poster na naglalarawan sa kanya ng negatibo. Sa pagmamasid nito, nagalit si Earth kaya't nagmarcha siya patungo sa opisina ng Reyna at binuksan ang pinto nito. May pula at oras na kumikislap mula sa kanyang katawan habang ikinukwento na hindi niya inaasahan na maglalabas ang Reyna ng warrant para sa kanya. Pakiramdam niya isang obra na ito at ipinaalam sa kanya na nagalit siya sa kanyang mga aksyon. Sinubukan ng Reyna na ipaliwanag, ngunit tinigilan siya ni Earth upang lalo pang ipahayag ang kanyang pagkadismaya dahil inakala niyang mas kilala siya ng Reyna. Iniutos niyang alisin niya ang singsing na iniabot nito sa kanya at humarap kay Emmer upang sabihan nito na hindi na siya magluluto para sa kanilang species kailanman, kaya dapat siyang umalis. Gusto malaman ng Dragon kung ano ang mangyayari kung siya'y tatanggi. Sinabi ni Earth ng tuwid na handa siyang makipag-away. Nakikita ng manlalaro na mayabang si Emmer dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan. Itinuturo ni Earth na dapat ay nirerespeto ang kanyang mga nais pagkatapos niyang iligtas ang kanilang prinsesa, ngunit sa halip, patuloy silang nagtatakda ng mas maraming hinihingi. Nainis si Emmer dahil sa tawag niyang mayabang ang Dragon at inaalok na sa kanilang dalawa na ilabas ang kanilang hindi pagkakasundo upang mailagay si Earth sa kanyang lugar. Hindi umuurong si Earth habang ipinapangako niyang puputukan ang butas sa mukha ng matandang lalaki na mayabang. Pumunta sila sa isang liblib na lugar upang mag-away. Pumasok si Emmer sa kanyang anyo ng Dragon at binigyan si Earth ng pagkakataon na umatake muna dahil ito'y hindi disente para sa kanya bilang isang wild dragon na magbigay ng unang saksak. Hindi nagatubiling umatake ang lalaki at binarilang isang arrow, ngunit walang pinsala. Ipinaalam ng Dragon sa kanya na wala siyang pag-asa habang inilulunsad ang kanyang unang atake. Tumalon si Earth para iwasan ito habang tinatanggap na karamihan ng kanyang atake ay hindi makakasugat kahit isang piraso ng matibay na balat ng Dragon. Alam din niya na malaking gulo ang kahahantungan niya kung siya'y tatamaan ng kahit isang saksak. Nagiging totoo ito nang lumipad si Emmer at binagsak siya.
Iniisip ni Earth ang paggamit ng suffocation herb, ngunit itinatangi ito dahil maaaring patayin din siya kung ang hangin ay iikot pabalik sa kanya. Nagpasya siyang sirain ang mga kaliskis ng nilalang gamit ang 2 arrow dahil tinutusok niya ito, ngunit hindi gumana ang atake na ito. Inilantad ni Emmer na hindi mababasag ang mga kaliskis ng isang dragon habang pumapasok siya para sa isa pang atake. Si Earth agad na pinaandar ang kanyang shield parry at halos hindi nakakayang itaboy ang pagsalakay habang siya'y ibinabato. Ang kanyang shield ay nag-iba sa harap niya na nagpapatawa sa dragon. Inisip ni Emmer na ang shield ay nag-alay ng sarili nito upang protektahan ang kanyang Panginoon sa huli nitong pagpapakita ng tapat na paglilingkod. Naalala ni Earth ang lahat ng laban na itinanghal sa kanya ng shield at hindi makapaniwala na ito'y wala na ngayon. Ito'y iniisip niyang paraan ni Emmer na alisin ang isa sa kanyang mga kasangga. Ginamit niya ito bilang inspirasyon upang bumangon at labanan, nagugulat ang dragon na kaya pa niyang tumayo at lumaban. Ibinubuhos ni Earth ang isang healing potion sa kanyang sarili at binabalak ang kanyang susunod na atake na may bagong determinasyon. Si Emmer din ay nagpasyang maging seryoso at nag-ayos para sa isang pagsabog ng apoy. Agad na samalag si Earth sa pamamagitan ng pagtalon at pagpapalabas ng maraming bote ng kanyang all-mine oil sa bibig ng dragon. Siya'y nakakatanggap din ng malupit na pinsala mula sa pagsabog habang ang kanyang HP ay mabilis na bumababa. Namangha si Earth na buhay pa siya pagkatapos bumagsak, napansin niya na ang dragon ay lito mula sa kanyang atake at sinundan ito ng 7 falling star technique. Bawat arrow ay tumama sa bahagi ng katawan ng dragon at kasama ang isang pagsabog na may temang planeta. Medyo nagulat si Earth na nabuhay pa ang dragon matapos ang atake ng bumulaga si Emmer, na nagmumula ng isang sigaw at nangangakong maghihinayang ang manlalaro sa pagsasagawa ng atake na iyon. Ang nilalang ay naglalabas ng isang wind attack na kumukunot ng mga bahagi ng tanawin. Nais ng Earth na gamitin ang wind boost para mahanap ang pagsilungan sa likod ng isang malaking bato at gumamit ng sneak para itago ang kanyang presensya. Alam niyang ang tanging paraan para manalo sa labang ito ay gamitin ang pangalawang teknikang ibinigay sa kanya ng Reyna. Medyo nag-aalinlangan ang lalaki dahil nangangahulugan ito na mawawala niya ang kanyang bow, na matagal niyang taglay, ngunit ginagawa niya ang desisyon at isinama ang kanyang life force magic at damdamin sa bow. Ito'y lumikha ng isang malakas na arrow. Nabigla si Emmer na makitang buhay pa siya habang binalaan siya ni Earth na ang atake na ito ay magpaparealize sa kanya na ang mga dragon ay hindi natatalo. Tinitingnan ng dragon na si Earth ay mamamatay din kapag pinutukan niya ang arrow. Alam ng lalaki ang katotohanan ito dahil ang pangalan ng atake ay Sacrifice Bow. Itinaas ni Emmer ang isang wind barrier para harangan ang arrow, ngunit ito'y nakayang lampasan ang kanyang depensa at gumawa ng isang magandang butas sa kanyang katawan. Nagpasalamat si Earth sa kanyang sandata para sa lahat bago ito mawala, hindi siya makapaniwala na nabubuhay pa ang dragon matapos tanggapin ang atake na iyon. Nag-detonate siya ng maraming Hellmine oils. Ang eksena ay nagbago patungo sa boardroom ng kumpanya habang ang mga ehekutibo ay may isa pang pulong tungkol sa laban ni Earth laban sa dragon. Ipinakita na ito ang pinakamahina na dragon sa aspeto ng estadistika, ngunit ang kanyang katandaan ay isang factor. Iniisip ng mga ito na nerfan ng soil ni Earth, ngunit binibigyan ng iba ng atensyon kung paano ito makakadisenyento sa mga manlalaro na lumikha ng mga bagong bagay. Sila'y lalo pang nagulat sa kung gaano ka-realistic ang pagiging handa ni Earth na isakripisyo ang kanyang sarili para manalo kahit na ito'y isang VR game lamang. Natutunan natin na natalo ni Earth ang dragon ngunit nawala ang kanyang buhay sa proseso. Ang kanyang espiritu ay nagbabantay sa kanyang katawan habang siya'y naghihintay na teleportahan sa huling lugar kung saan siya nag-log out. Ang hari ng mga dragons ay dumadating sa digmaan kasama ang kanyang mga kasamahan. Inilalapat ng nilalang ang isang pabango sa katawan ni Earth na nagbibigay sa kanya ng opsyon na muling mabuhay. Tinatanggap niya ang alok at nagtatanong sa hari kung bakit siya ibinuhay bago ang kanyang kasamahan. Humingi ng paumanhin ang pulang dragon para sa sitwasyon, ipinaliwanag niya na si Emmer ay isang Green Dragon Elder na naging mayabang at nagsimulang mangapi ng iba. Binalaan niyang lilipulin ang fairy at ang mga bayan ng tao kung hindi maglalabas ng warrant ang Reyna para sa kanya. Nagulat si Earth na marinig na ang Reyna ay naglabas lang ng warrant para protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Ini-reveal ng hari ng mga dragons na dumating sila upang siguruhing makatanggap ng parusa si Emmer sa kanyang mga gawa. Impresibo sa kanila na si Earth ang nakatalo sa kanya. Itinatagumpay ng monarka si Earth na kanilang pupunitan si Emmer kung hindi ito natalo ng manlalaro. Nagbigay rin sa kanya ang pulang dragon ng ilang premyo para sa pagluluto niya para sa prinsesa,
Ilan sa mga regalo ay ang kanyang paraan ng pagsusari para sa sitwasyon ni Emmer. Ipina-flash ng system ang mga item ni Earth at ang kanilang Dragon-scaled light armor set 800,000 glow at isang misteryosong bow. Sinusubukan ni Earth ang armor at hindi makapaniwala kung gaano siya kabilis at magaan pagsuot ito. Tinanggal niya rin ang bow ngunit hindi niya makita ang stats. Ipinakita ng Dragon King na ito ay dating pag-aari ng isang fairy na kanyang kinarira sa laban. Ito ay isang kakaibang sandata na kinikilala lamang ang mga taong nakakasunod sa kanyang kondisyon. Bagaman hindi pa kayang gamitin ni Earth ito ngayon, umaasa ang pulang dragon na isang araw, buksan nito ang kanyang puso para sa kanya. Alam ng Monarcha na kinakailangan nilang makuha ang tiwala ni Earth alang-alang sa kanyang anak na babae. Nadudurog si Earth sa sobrang pagod sa sandaling umalis ang mga dragon, tinawagan niya si Pakasa upang samahan siya pabalik sa bayan, kung saan bumili siya ng bagong cape na kasya sa kanyang outfit bago pumunta sa palasyo ng Reyna. Ipinorma siya na nahulog sa isang estado ng gulat ang Reyna matapos makita kung gaano nagalit si Earth. May audience siya sa Reyna na nagiging masigla pagkakita sa kanya. Humingi siya ng paumanhin, ngunit itinatagumpay ni Earth na wala itong kailangang gawin dahil ipinaalam sa kanya ng Dragon King na ginawa iyon ng Reyna upang protektahan ang kanyang mga tao. Pinagsisihan ng player ang kanyang batang kilos, ngunit itinuro ng Reyna na ang pangyayaring ito ay nagpahayag sa kanya na ang ilan sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa kanya ay hindi angkop. Bilang kapalit, handa siyang gawin ang anuman na hilingin niya. Inirereklamo ni Earth sa kanya na isara ang mga kapangyarihan ng singsing na ibinigay niya sa kanya, hindi niya gusto ang espesyal na pagtrato at mas gusto niyang maging low-key. Nirerespeto ng Reyna ang kanyang desisyon at isinasara ito. Ipinapangako niya dito na magkikita sila balang araw, pero sa ngayon, bumabalik siya sa kaharian ng tao. Nagpapalam siya sa Fairyland bago siya maglakad palayo, itinuturing na dulo ng kanyang season.